Rose point of view. Napapikit na lamang ako nang itapon sa pagmumukha ko ang gamot na binili ko sa pharmacy para sa aking pinsan. Galit na galit ngayon si Tia Edena dahil hindi kumpletong gamot ang binili ko para sa anak niya. Nang idilat ko ang aking mga mata, nag-aapoy siya sa galit. Hanggang ngayon wala ka pa ring silbi, Rose! Pinakita mo yan sa akin ngayon. Bakit 4 lang ang binili mo 14 ang kailangan? Dahil 2 beses sa isang araw ang iniinom ng pinsan mo. Wala na kasi akong pera, Tia. Nangutang na nga lang ako eh. Bakit? Nasaan ba yung sweldo mo sa pagiging hugasera mo sa karinderya ni Lorna, ha? Binayad ko po sa renta natin dito. May mga utang din po tayo sa tindahan na binayaran ko rin. Kaya hindi na nagkasya. Bakit po? Wala na bang pera si Tiyo? Nakita ko siya kahapon nagsusugal. Huwag mo nang pakialaman ng tiyo mo dahil wala na yung pakialam sa amin. Ikaw kailangan mo kaming tulungan kasi tinulungan ka rin namin. Naintindihan mo ba? Nagsisisigaw si Tia sa bahay sa sobrang inis at iniwan na akong mag-isa sa sala upang puntahan ang aking pinsan na masakitin. Ganito na talaga ang buhay ko magmula nang lumipat ako sa kanila. Nang mawalang magulang ko, inihabilin ako sa kapatid ni Mama na si Tia Edena. Si Tia Edena ay dakilang bungangera. Ayaw niya sa akin dahil pabigat lang daw ako. Pero wala siyang magawa kasi siya lang ang tanging kaanak ko. Gustuhin ko mang pumasok sa kolehiyo, hindi ko na nagawa dahil hindi naman nila ako kayang pag-aralin. At isa pa, iniaasa na nila sa akin ang lahat. Kahit bigat na ako sa responsibilidad, wala akong magawa kasi silang natatanging pamilya ko. At kailangan kong ibalik ang naging tulong nila sa akin. Mula nang magkasakit ang pinsan kong si Eden, nagbago na talaga ang ikot ng mundo ko. Naiintindihan ko naman na stress na si Tia kasi panghabang buhay nagamutan na ang klaseng sakit na meron si Eden. Pero hindi niya naman kailangang sa akin ibuntong ang galit niya. Sinalo ko na nga halos ang lahat pero galit pa rin ang palaging ibinubuhos nila sa akin. Wala akong alam sa pagmamahal. Hindi ko pa naranasan yun kahit sa sarili kong pamilya. Kaya hindi ko rin alam kung papaano nga bang magmahal ng isang tao. Rose, tama na yan! Ani Cherry sa akin sabay agaw sa inumin ko. Niyaya niya akong magbar sa gabing yon at hindi ako tumanggi. Kailangan ko yata ng alak para makalimutan ang masasakit na salita ni Tia. Kailangan ko ito ngayon. Hindi kita inimbitahan para maglasing ka ng todo, okay? May problema ka ba? Umiling ako. Wala. Gusto ko lang mag-inom. At masaya kong nilagok ang huling laman ng baso. Napailing na lamang si Cherry sa akin at nag-order pa ng isa pang alak. Kailangan ko ito kasi bukas magtatrabaho na naman ako. Magbabayad sa mga utang na hindi naman akong nakikinabang. Magbabayad sa renta nila Tia buwan-buwan kahit paminsan-minsan lang akong natutulog doon. Matagal ko nang tinanggap ang ganitong buhay. Nawala na ako ng pag-asa na magbabago ito kasi ito na ang inilaan sa akin ng mundo. Mukhang ganito na ako hanggang sa huling hininga ko. Nang makaramdam ako ng pananakit ng puson, tumayo ako. Umiikot ang paligid ko nang mag-angat ako ng tingin. Rose! Tumayo na rin si Cherry at hinawakan niya ako sa braso. Iihi muna ako. Babalikan kita riyan ha. Mag-inom ka lang, Cherry. Ngisi kong sabi at itinulak siya sa sofa. Huminga ako ng malalim saka humakbang ng paalis. Sobrang dami ng tao sa bar na ito. Iba't ibang amoy ang naaamoy ko. Amoy ng kalibugan, amoy ng sigarilyo, amoy putok, at iba pang amoy na mas lalong nagpapasakit ng aking ulo. Nasaan ba yung CR dito? Pagewang-gewang ako. Napapahawak na nga ako sa pader dahil hinahanap kong CR. May nakita akong hagdan pataas. Baka nasa 2nd floor ang CR nila. Kumurap-kurap ako bago ako humakbang paakyat habang nakahawak sa gilid nito. Gusto kong sumuka. Yun ang nararamdaman ko. Pero hindi ko alam kung saan. Gusto ko talagang magpunta sa CR. Nang nasa 2nd palapag na ako, humina ang ingay mula sa 1st floor. Napakurap-kurap din ako nang makita na napakaraming pinto. Hindi rin maliwanag ang ilaw. Parang may pinaghalong pula kaya't nagmumukhang horror ang lugar na ito. Ang dami naman yatang CR. May lumabas sa isang pinto. Isang babae na sobrang iksi ng damit
at kumaway siya sa isang matanda na may balahibo sa dibdib. I had fun, Mr. Cruz. Sa susunod ulit. Nang papatungo sa akin ng babae, lumapit din ako. Miss, asan ang CR dito? Pinasadahan niya ako ng tingin at umirap. Hindi ako sinagot at tuluyang bumaba. Napangiwi ako at sinundan siya ng tingin. Pipi ba siya? Ba't ayaw niya akong sagutin? Ipinilig ko na lang ang ulo ko at muling humarap. Napakahabang hallway nito at sa magkabilang gilid, mga pinto. Pinili ko ang pinakamalapit na pinto at binuksan ko ito. Pagbukas ko, kiniliti ang buong katawan ko sa lamig. Kwarto ito at mukhang may CR dito. Tao po? May tao po ba? Pwede bang maki-CR? Nang walang sumagot, tuluyan na akong pumasok at sinarang pinto. Pupunta na sana ako sa banyo kaso inaakit ako bigla ng kama. Mukha itong malambot. Bigla akong nakaramdam ng antok. Kaya't imbis na mag-CR, dumiretso ako sa kama at humiga. Paghinga ko at napapikit. Ang sarap ng kamang to. Ngayon lang muli ako nakahiga sa malambot na kama. Sa amin kasi, ako lang ang hindi malambot. Tapos kila Tia Edena, kutsyon, akong nagbayad nun. Hindi ko namalayan na nakaidlip ako sa kwartong ito at nagising lang nang may naramdaman akong basa at kiliti sa aking leeg. Parang bumigat din ang katawan ko. Parang may nakadagan. Kaya nang unti-unti kong inimulat ang aking mga mata, napasinghap ako nang makitang may lalaking dumidila at humahalik na sa aking leeg. Wala na siyang saplot at ang isa niyang kamay nasa ibabaw ng bundok ko. Sino ka? Sinubukan ko siyang itulak kaso parang pader ang kanyang katawan. Parang nawala ang kalasingan ko sa nakita ngayon. Sumalubong sa akin ang isang gwapong lalaki na ngayon ko lang nakita buong buhay ko. Bakit mo tinatanong? Ikaw ang binayaran ko, di ba? Hindi mo ginagawang trabaho mo. Tinulugan mo ko kaya't ginigising kita. Ngumisi siya. Ha? I have work tomorrow. Let's make this quick, shall we? At napaliyad ako nang biglang sakupin ng kanyang malaking kamay ang pribadong parte ko sa gitna ng mga hita ko. Ngayon lang ako nahawakan ng ganun buong buhay ko at hindi man lang ako natakot. Parang nasiyahan pa ako. Buong buhay ko wala akong boyfriend. Gusto kong kalimutan ang nangyari ngayon kaya kung pasasayahin ako ng lalaking ito, ibibigay ko ito sa kanya. Sige. Napalunok ako at napapikit ng halikan niya ako sa labi. Calvin's point of view. Tulog na tulog ang babae sa kama habang tinatakpan ng kahubaran ng puting kumot. Matapos ko siyang angkinin. Nabigla talaga ako lalo na nang makita ang dugo sa bedsheet. Una niya ito at hindi niya sinabi sa akin. Sino nga bang babaeng ito? Talaga bang bayaran ba ito? Naabutan ko kasi siya sa kama ko. Tulog na tulog. Kaya ginising ko para gawin niya na ang trabaho niya. Tumunog ang phone ko. Nang silipin ko ito, si Roger to. Tauhan ko. Sinagot ko ito at tumayo na para magtungo sa CR. Hello Roger. Mayor, nandiyan ka na ba sa kwartong nakahanda sa'yo? Yeah. Nandito na yung babaeng bayaran. Kanina ka pa niya hinihintay pero hindi ka raw lumalabas sa kwarto. Nakalak din kaya't hindi siya nakapasok. Natigilan ako sa narinig. Nagtatanong kung matutuloy pa bang usapan. Napamura ko't sinilip ang magandang babae na tulog sa kama ko. Nagkamali ba ako? Sinong nasa kama ko kung ganun? Sir? Tumikim ako. Pauwin mo na Roger, hindi matutuloy ang usapan. O sige sir. Napayuko na lamang ako sa sink at bahagyang natawa. Hindi ko akalaing magkakamali pa ako ngayon. Paano kung hahabulin ako ng babaeng to na panagutan siya dahil virgin pa siya? Hindi ko gustong may babaeng humahabol sa akin. Kaya nga ako kumuha ng mga bayaran sa tuwing nangangailangan ako para walang hahabol. Pero ngayon lang yata ako pumalpak sa buhay. Isa akong mayor sa bayan ng Esperanza. Nandito ako sa Isidro dahil may brothel dito sa ibaba lamang ng bar. Ilang kilometro rin ang layo. Unang beses ko rito at ito pang nangyari. Alam ko na hindi magandang gawain to bilang isang mayor. Kaya lagi akong may dalang mga tauhan para pagtakpan ang aking mga ginagawa. Hindi naman siguro ito masama. Bilang lalaki may pangangailangan din ako. Sa sobrang stress ko sa trabaho, ito lang ang pampawala para ganado naman ako sa trabaho. I was once married. May asawa ko.
na 2 buwan lang naging asawa ko dahil kinuha agad sa akin. 3 taon nang nakalipas pero hindi ko pa rin limot. Kaya hindi ko siya mapalitan agad kasi masakit pa rin hanggang ngayon, lalo na sa tuwing naaalala ko kung papaano siyang kinuha sa akin. Binaril siya sa gitna ng kasiyahan ng pagkapanalo ko bilang alkalde. Nahuli naman agad ang punot dulo pero hindi ko pa rin makalimutan. At ayoko nang muling magkaroon pa ng babaeng papasok sa buhay ko dahil baka kukunin lang muli sa akin. Well, huling taon ko naman na ito sa pagiging mayor at hindi na ako tatakbo ulit. Yun ang gusto ng pamilya ko, ang hindi na muling pagsilbihan ng taga-Esperanza. Dahil mapanganib to lalo na't marami ang gustong mamuno. Hinihintay lang nila na magkamali ka para palitan agad. Hindi na ako nakatulog dahil sa malalim na iniisip. Nag-umaga na lang. Sumisilip na ang sinag ng araw sa bintana at paniguradong gising na rin ang babae. Aray! Iyon ang una kong narinig sa kanyang bibig nang nadatnan ko siyang bumangon paupo. Nahulog ang kumot sa kanyang katawan kaya't nakita ko ang kanang boob niya. Anong nangyari? Hala, bakit ako nakahubad? Umigting ang pangakot, lumapit na. Good morning. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Sino ka ba? May plano ka ba? Isa ka ba sa mga babaeng gustong humabol sa akin? Ha? Huwag ka nang magmaang-maangan. Naloko mo ko pero hindi ko hahayaang mapikot mo ko. Agad ko siyang tinapunan ng sandamakmak na pera sa kama. Yan, sapat na yan, di ba? You just gave me your virginity to me. Para saan? Para panagutan kita? Ano bang sinasabi mo? Hindi nga kita kilala. At lasing ako kagabi. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Mukha nga siyang nagsasabi ng totoo. Pero ayokong maniwala agad. Marami nang nagtangka sa akin ng ganito. At siyang nagtagumpay. Nagbaba siya ng tingin sa mga libo-libong perang nagkalat. At ang dami namang pera. Umigting lalo ang pangako. Leave! Wag mo nang ipapakitang sarili mo sa akin dahil ipakukulong kita. Natakot siya sa sinabi ko at agad hinanap ang kanyang damit. Nainsulto palalo ako nang pati ang perang itinapon ko, kinuha rin niya. Hindi kita kilala. Wala naman ako maalala kagabi pero salamat sa pera. Kailangan ko ito eh. Nalaglagan pang ako ng lisanin niya ang kwarto. Iniwan akong gulat na gulat sa kanya. Pinasundan kong babaeng yun sa aking tauhan habang ako'y kinita ang alkalde ng Isidro. Matanda na siya at may mga apo na rin. Ikaw na yata ang pinakagwapo at binata pa na mayor sa buong islang ito, Mayor Mendez. Kita kong kagandahan ng Esperanza dahil sa iyong pamumuno. Nagtatakang ako kung bakit hindi ka na nag-asawang muli. Sayang, pwedeng balang araw ang mga anak mo ang susunod sa mga yapak mo. Umangat ang kilay ko sa kanyang sinabi. Kung may anak man ako, hindi ko gusto na sumabak siya sa politika. Tumawa siya. Interesado ka bang magpakasal muli? May anak akong si Lucia. Interesado siya sa'yo. Wala ho akong balak na mag-asawa pang muli. Marami kaming napag-usapan ng alkalde ng Isidro bago natapos ang aming usapan. Bumalik agad ako sa hotel na aking pinagstayan at saka tumawag kay Roger. Roger, ano nang balita? May kaduda-duda ba sa babaeng pinasundan ko? Wala naman, sir. Mukhang hindi ka niya yata kilala. Nang may inutusan akong lalaki kung kilala ka ba niya, agad tong tumanggi. Nandito nga ako ngayon sa isang karindere eh. Kumakain. Ha? Nagtatrabaho kasi siya rito, sir. Tagahugas ng pinggan at tagatapon ng mga basura. Mukhang wala namang kaduda-duda sa kanya. Napakurap-kurap ako. Sundan mo pa. Baka sa susunod na araw, ipagkakalat niya ng pinatulang ko yan at baka maghabol kalaunan. O sige, sir. Binaba ko ng tawag, saka napahilot sa aking sentido. Maganda ang pamamalakad ko sa Esperanza. Ilang beses na akong nakatanggap ng mga award. Sari-saring papuri ang natatanggap ko sa termino. At gusto ng mga tao, ako pa rin ang mamahala sa susunod na mga taon. Pero mula nang mawala ang asawa kong si Frida, nawala na rin ako ng ganang sumerbisyo sa mga tao sa Esperanza. Without her, I'm nothing. Kaya kahit ilang babae ang kinakama ko para lang makalimutan siya, hindi ko pa rin siya magawang palitan sa buhay ko. Rose, point of view. Tiniis ko na lang ang pananakit ng katawan ko lalo na ngayong may trabaho ako. Nagkamali ako ng kwarto.
Naalala ko kalaunan ng kagagahan ko sa buhay at matinding pinagsisisihan ko yon lalo na't sobrang hapdi pa rin ang aking katawan. Sobrang sama pa ng ugali ng lalaking nakakuha ng virginity ko. Ginawa niya akong bayaran dahil hinagisan ako ng pera. Eto na ang sahod mo sa araw na ito, Rose. Ani Aling Lorna matapos ang araw. Huwag ka munang bumalik ha? Umawang ang labi ko. Ha? Bakit po? Wala na akong ipapangsahod sa'yo eh. Kumonti ang customers dahil malapit ng bakasyon. Wala nang masyadong estudyanteng kakain. Nalungkot ako bigla pero tumango ko tumatras na. Salamat po. Tumiretso ko sa pharmacy. Kinuha ko sa wallet ko ang gusot na reseta at bumili ng karagdagang gamot para kay Eden. Malaking halagang ibinigay ng lalaking yon. Kahit labag sa loob ko, kinuha ko yun dahil kailangan ko ng pera. Kaya't nakumpleto ko ang nasa reseta at nagdala pa ng ulam sa bahay. Aba, galante ka ngayon ah. Marami kang pera? Taas kilay na tanong ni Tia Edena. Nagkasahod lang ako kay Aling Lorna. Ani ko, hindi sinabi ang tungkol sa natanggap kong pera sa misteryosong lalaki. Nagmumukha akong pokpok noon. Wala na pala akong trabaho kay Aling Lorna. Tinanggal niya ako kasi hindi niya na ako masasahuran. Umirap siya. Pwede maghanap ka ng trabaho. Hindi pwedeng tatambay ka, Rose. Maghanap ka ng iba. Bumuntong hininga ako at pagod na tumango. Tumawag si Cherry nang gumabi at sinabi niya sa akin na hinahanap niya raw ako. Sinabi ko na lang na nauna na ako sa kanya dahil hinahanap na ako sa amin para hindi niya na ako pagdudahan. Gusto kong kalimutan ang nangyari kagabi dahil isa yung pagkakamali. Sana lang, hindi ako mabuntis. Bibili ako ng pills, hindi ako pwedeng mabuntis. Mahirap na nga kami, dadagdag pa ako ng bigat sa buhay ko. Kawawa lang din ng bata kasi hindi ko siya mabibigyan ng magandang buhay. Naghanap ako ng ibang trabaho kinabukasan. Sa mababang sweldo lang din ang punta ko kasi hindi naman ako college graduate. Kaya tinanggap ko na, may pera lang akong makukuha. Sayang ang ganda mo ah. Interesado ka bang mag-asawa ng foreigner para guminhawa ang buhay mo? Ani ng kasamahan ko sa bagong trabaho ko. Gaya ng nauna, karinderya pa rin to. Tagahugas at minsan naglilinis ng kalat. Hindi ako interesado eh. Bobo mo naman. Kung akin lang yung ganda mo, ginamit ko na sa pang-aakit ng lalaki. Para makaahon naman sa kahirapan. Sayang ka. Sa buhay kong ito, wala na akong oras para maghanap pa ng lalaki. Parang ipinanganak lang yata ako sa mundong ito para maghirap, para buhayin ang buhay ng iba. Kaya hindi na ako nagtangka na kumilala pa. Pagdating ko sa bahay matapos ang nakakapagod na pagtatrabaho, napatalon ako sa gulat ng may lumipad na kaldero at tumama sa pader. Umiiyak si Eden na nakahiga sa sofa sa sala habang nagsasalitaan ng masasakit na salita sila Tiyo at Tia. Hayop ka, Ronald! May sakit na nga yung anak mo, magsusugal ka pa. Hayop kang talaga. Buwisit na tayo rito dahil sa'yo. Bakit? Nangihingi ba ako sa'yo ng pera pang sugal? Hindi naman ah. Tumahimik ka ah. Huwag mo akong pinakikialaman. At bakit hindi ako mangingialam? Asawa mo kung walang hiya ka. Nang napansin ni Tiyo ang pagdating ko, lumapit agad siya sa akin. Rose, bigyan mo akong pera. Magsusugal lang ako saglit. Mananalo ako at isusuli ko sa'yo yung pera. Napalunok ako. Pasensya na, wala na akong pera, Tiyo. Nagsisinungaling ka. May pera ka. Nakabili ka nga ng gamot ni Eden, di ba? Bigyan mo ko. Nang hindi ako nagsalita, nagmarcha siya patungo sa kwarto ko. Nataranta ako. Tiyo, wala na talaga akong pera para sa sugal mo. Imposibleng wala kang ipon. Ibabalik ko naman sa iyo pera. Hayop ka, Ronald! Ani Tia. Nang hindi mabuksan ni Tiyo ang pinto ng kwarto ko, tinadyakan niya to at nasira ito. Tiyo, huwag mong gawin yan. May pera ako pero para kay Eden yun at sa renta natin, Tiyo. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil nakapasok na siya. Agad niyang kinalkal ang mga gamit ko. Naiiyak ako lalo na nang makita niyang bottled water ko na nilagyan ko ng mga pera. Agad ko yung inagaw pero inagaw niyang pabalik sa akin. Namutla ako. Ang dami nito ah! Anya nang makita mga libo. Aba, ang damot mo naman, Rose! Pinapakain ka rito! Pinapatira ka rito! Huwag ka namang magtago ng pera mo! Hindi akin yan!
Ibalik mo yan, Tiyo! Nang sinubukan kong kunin, tinulak niya ako ng malakas kaya't tumama ang ulo ko sa pader. Nanghina ako. Ronald! Kang talaga! Ibalik mo yan! Ani Tia pero nakaalis na si Tiyo at wala na akong magawa kung hindi ang umiyak. Gaga ka! Hinila ni Tia ang buhok ko pagbalik niya sa akin. Ang dami-dami mo palang pera, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Nagdadamot ka na? Tapos ngayon nasa Tiyo Ronald mo na. Tia, nag-iipon po ako. Ang kapal ng mukha mong mag-ipon. Bakit? May plano ka bang maglayas? Hindi ko siya sinagot kaya't hinila niya ako sa buhok. Total wala ka namang talagang silbi rito. Umalis ka. Lumayas ka. Napasigaw ako nang kinaladkad niya akong palabas. Tia! Tinulak niya ako at napaupo ako sa lupa. Wala kang kwenta. Umalis ka na rito at huwag ka nang bumalik. Madamot ka? Pabigat! Singhal niya't napatalon ako ng padabog niyang sinarang pinto. Napatingin sa akin ng ibang nakakita. Dahil nagderenta lang kami, madaling kumalat ang chismis. Naibaba ko na lang ang tingin ko sa lupa at naikuyom ko ang kamao ko. Ang dami kong nasakripisyo sa pamilyang hindi man lang binigyang halaga ang effort ko sa kanila. Ngayong walang-wala ako, pinalayas niya pa ako. Wala na akong mapupuntahan. Wala na akong pera kasi kinuha na yun ni Tia Ronald. Para akong binasura kasi wala nang silbi. Tumayo ako kahit nanginginig na ako. Mabuti na rin na pinalayas nila ako. Hindi na sila makakakuha kahit piso sa akin. Nagtungo ako sa apartment ni Cherry para sana makituloy. Pero nang nagpunta ako, ang pamilya niyang nadatnan ko. At wala siya kaya't umatras na lamang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Parang asong walang alam kung saan tutungo. Walang tamang direksyon. Walang mapupuntahan. Gabing-gabi na. Hindi ko na alam kung saan ako matutulog nito. May trabaho pa ako bukas. Wala na akong pera. Sa gitna ng aking paglalakad, biglang may huminto na van sa gilid ko. Napatingin ako rito at napaatras nang lumabas ang malaking mga lalaki na nakaitim at nakamaskara. Sumama ka sa amin. Hinawakan nilang magkabilang braso ko at pilit na pinapapasok sa van nila. Nakaramdam ako ng takot. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tulong! Tinakpan ng isang lalaki ang bibig ko gamit ang panyo. Pati ilong ko'y tinakpan kaya't nang may naamoy ako nakakaiba. Nanghina ako. Hindi ko magawang pumiglas pa kaya tuluyan nila akong naipasok sa van. Bumigat ang mga mata ko nang umalis kami hanggang sa dumilim ang aking paningin. Nagising ako sa isang kwarto. Nadatnan ko ang sarili ko na nakakumot at maayos na maayos ang aking pagkakahiga. Hilong-hilo pa ako pagkadilat ko kahit napahawak ako sa aking ulo habang unti-unting bumabangon paupo sa kama. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko nang tingnan ko ang paligid. Nasaan ako? Pinakiramdaman ko ang aking sarili kung may nangyari ba sa aking masama. Kung nahawakan ba ako ng mga lalaking yon. Pero normal naman ang katawan ko. Wala akong nararamdaman na pananakit bukod sa ulo ko. Good morning. Nanindig ang balahibo ko nang marinig ko ang malalim na boses na yon. Tiningnan ko ang may-ari ng boses na yon. Isang matangkad at pamilyar na lalaki ang papatungo sa akin. Nang tuluyan ko na siyang nakita, namilog ang aking mga mata at napakapit ng mahigpit sa bedsheet. Namutla ako at kabang-kaba na. Sino ka? Bakit ako nandito? Malamig niya lang akong tiningnan. Naalala ko tuloy ang mga salita niya. Inakusahan niya akong sinadyang nangyari sa amin, na maghahabol ako sa kanya. Hindi ko nga siya kilala para panagutan ako tapos ngayon, nasa harapan ko na siyang muli. Hindi mo ako kilala? Umiling ako. Hindi kita kilala. Pangalawang beses lang nating nagkita. Ngayon at noong araw na yun. Bakit ba ako nandito? Ikaw bang nagpadukot sa akin? Wala naman akong atraso sa iyo ah. Hindi naman ako nangihingi ng pananagutan mo. At hindi kita hahabulin kasi wala naman akong gusto sa'yo. Napaatras ako sa headboard nang lumapit siya sa akin. Umupo siya sa kama at mapungay akong tiningnan. Nandito ka kasi pinalayas ka sa inyo, di ba? Paano mo nalaman? Doesn't matter. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I have an offer for you. Since hindi ka naman naghahabol at ikaw na rin ang nagsabi na hindi mo ako gusto, aalokin kita bilang para usan ko. Namilog ang aking mga mata at agad dumapo ang aking palad sa kanyang pisngi.
Nangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi ako pokpok, sir. Nagkakamali ka ng kinuha. Anikot sinubukan ko sanang bumaba. Hinarang niyang kamay niya. Napasinghap ako at napatingin sa kanya. May pinsan kang may sakit, di ba? Oo, pero hindi ako ganun. Hindi ko nga ginusto na ibigay sa yung virginity ko. Lumamig ang kanyang tingin. Bakit? Kasing sama ng ugali mo. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago humagalpak ng tawa. Tawang-tawa siya at nag-i-echo ito sa buong 4 na corner ng kwarto. Nanlumo ako sa klase ng kanyang pagtawa. Bakit siya natatawa? Nagpapatawa ba ako? Ngumisi siya. Really? Oo. Walang panama yung gwapong mukha mo kung pangit naman ang ugali. Bumuntong hininga siya. Alright. I won't force you to take my offer. Just be my personal assistant instead. Kumunot ang noo ko. Ha? I'm offering you a work, Miss Rose. Since pinalayas ka na sa inyo at mukhang hindi naman kalakihan ang sahod mo sa Isidro, dito sa Esperanza, you'll be paid better. Just be my assistant. Hindi agad ako nagsalita. Wala akong mapupuntahan ngayon. Kung tatanggihan ko ang offer ng lalaking ito, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Mahirap na mag-umpisa ngayon lalo na't puro gastos na. Maghahanap pa ako ng matitirhan. Itong offer ng lalaking ito, ayos na kesa sa una niyang gustong mangyari. Sigurado ka bang personal assistant yan? Nagdududa kong tanong kasi ibang alok niya kanina, kaya't kadudang-dudang talaga. I'm serious, Miss Rose. Pasensya na sa alok ko kanina. Yun ay biro lamang. Kinuha kita rito dahil wala ka nang mapupuntahan at nangangailangan ako ng trabahante. Hindi mo naman ako gusto kaya't mapapanatag ako sa'yo. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Napakagwapo niya. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng kiliti sa aking tiyan ngayong nakita ko siya ng malapitan na hindi lasing. Pero alam ko rin na ang mga kagaya niya, hindi seryoso sa mga ikinakama niya. Sige, tatanggapin ko. Magiging personal assistant mo ko. Anikot nag-iwas ng tingin. Sa gilid ng mata ko, umangat ang sulok ng labi niya. Good. Ilang pa rin ang nararamdaman ko sa kanya kahit na binigyan niya ako ng trabaho. Hindi kasi mawala sa isipan ko na may nangyari sa aming dalawa. Nakasunod na ako ngayon sa isang kasambahay. Dala ko ang damit na ibinigay sa akin at yakap-yakap ko ito sa aking dibdib. Habang nasa hallway kami ng bahay, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga magagandang bagay. Hindi ko maiwasan ng mamangha dahil ngayon ko lang nakita ang mga ito. Natigilan lang ako nang makita kong isang malaking portrait na nakapaskil sa pader. Sa ibaba nito ay drawer na may flower vase. Umawa ang labi ko't napatingala dahil lang nasa frame ay isang magandang babae. Asawa yan ni Mayor. Pagsasalita ng kasambahay nang napansin ang pagtigil ko. Napatingin ako sa kanya. Asawa? At Mayor? Bumuntong hininga siya. Oo, asawa niya yan, si Ma'am Frida. At Mayor si Sir Calvin dito sa Esperanza. Namutla ako. May asawa na siya? At ang ganda pa. Tapos may nangyari sa amin. Mayor pa siya. Pinagtataksilan niya bang asawa niya? Mukha na akong constipated sa reaksyon ko kaya't bumuntong hininga muli ang kasambahay. Namayapa na si Ma'am Frida. 3 taon nang nakakalipas. Kaya huwag kang mag-alala. Seryoso niyang sabi. Bumuka ang aking labi sa narinig at may lungkot na bumalot sa aking puso. Kahit hindi ko naman kilalang lalaking yon at ang babaeng nasa portrait. Tara na ho. Tumango ako sa katahimik na sumunod sa kanya. Mayor ang lalaking nagdala sa akin rito. Pinakabatang mayor sa buong isla na ito. Bukod ron, may business din siya kahit hindi siya magsilbi sa bayan, mayaman pa rin siya. Pinaghalong gulat at pagkamangha pa rin ang aking nararamdaman ngayon. Sa sobrang bata, gwapo at yaman niya, naiintindihan ko kung bakit niya ako inakusuhan na sinasadyang magpakama sa kanya. Siguro ay may mga babaeng ganun sa kanya, lalo na't biyudo na pala siya. Pero hindi naman ako ganun. Hindi ako interesado sa kanya kaya't hindi na dapat niya yung ikabahala. Siya nga ang nagdala sa akin rito kaya't dapat hindi niya ako pinagdududahan dahil hindi ko naman siya hinahabol. Let's eat. Anya sa mababa at malalim na boses nang nasa hapagkainan na kami.
Tapos na akong maligo, magbihis at magayos. Narito kami sa dining area. Napakahaba ng lamesa ngunit kami lang dalawang narito. Pagtingin ko sa aking pinggan, nalito agad ako sa dami ng cutlery dito. Hindi ko alam kung anong gagamitin. May kutsara, tinidor, at iba't ibang klase ng kutsilyo sa gilid lamang ng pinggan. "You will start tomorrow, Miss Rose." Pagbasag niya sa katahimikan. Napatingin ako sa kanya. Oo, salamat sa oportunidad. Pwede bang pa-advance ng bayad? Hahanap kasi ako ng mauupahan. Bakit ka pa maghahanap? Stay in ka rito. Kumain na tayo. Bibili ka pa ng mga gamit mo. Wala akong pera eh. Akong bibili. Sasama ka lang sa akin. Napatango ako at hindi na nagsalita. Ngayong isa palang politiko ang binatang ito, parang hindi ko siya makausap ng maayos. Nanlalamon kasi ang presensya niya at hindi ko rin alam kung papaano ko siyang patutunguhan, lalo na't may nangyari na sa amin. Napakagwapo rin talaga niya. Mayor pa siya. Bigla akong nahiya sa mga ginawa ko. Sumama ako sa kanya sa mall. May bodyguards siyang nakapalibot sa amin. Nauna siyang naglakad at ako nakasunod lang sa kanya. Bawat hakbang niya, may bumabati sa kanya sa mall. Mukhang mabuti siyang mayor dito sa kanila. Lumilipad ang isipan ko sa mga nangyayari kaya't napapikit na lang ako at napaatras nang bumunggo ako sa likod niya. Napahawak ako sa noo ko at bahagyang nataranta nang lingunin niya ako. Sorry. Inis niyang kinuhang palapulsuhan ko at hinila ako sa tabi niya. Napalunok ako lalo na't hindi niya binibitawan yun hanggang sa makarating kami sa store sa loob ng mall. "Good day, Mr. Mayor!" Galak na salubong sa kanya ng mga staff. Napansin agad nila na hindi lang si Mayor mag-isa. Kaya nang balingan ako, umiba ang timpla ng kanilang muka. Lalo na ngayong nakita nilang hawak ako ng alkalde nila. Pasimple kong inalis ang aking palapulsuhan. Pero napansin niya yun kaya't iritado niya akong tiningnan. "What?" Mr. Mayor, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto kong tulungan niyo siya sa pagpili ng mga damit. Pambahay, hindi pambahay. Dagdagan niyo na rin ang pantit bra. Namula ang mukha ko sa huli niyang mga binanggit. Wala kasi talaga akong maisusuot kaya niya ako binibilhan. Hindi rin ako nagrereklamo kasi kailangan ko rin. Pinalayas kaya ako. Dinukot niya pa ako kaya't responsibilidad niya ako. Ano pa, Mr. Mayor? Chinelas, sapatos, sandals. Just let her choose and help her, okay? Yes, Mayor. Nilingon niya ako. Pumili ka ng kahit na anong gusto mo. I'll wait. Sige. Sumama ako sa staff para makapili ako ng mga damit sa shop niya. Habang ginagawa ko yon, nakita ko naman sa gilid ng aking mga mata ang pagtanaw ni Mayor sa akin. Tumikhim tuloy ang staff. Kaano-ano mo si Mr. Mayor? Swerte mo ah. Nagiging sugar daddy pa yata. Boss ko siya. Ani ko. Nagtatrabaho ako sa kanya. Swerte mo naman. Ako pangarap ko rin na makatrabaho si Mayor eh. Alam mo, simula nang siya naging mayor namin dito, gumanda ang esperansa. Ang dami niyang nagawa sa bayan. Kaya mahal na mahal namin yan. Namangha ako sa narinig. Pero alam mo, pili lang ang pagiging trabahante ni Mr. Mayor. Lalo na nung namatay ang asawa niya. Napatingin ako sa kanya. Bakit namatay ang asawa niya? Hindi na to dapat binabanggit pero dahil hindi mo alam, sasabihin ko na. Napatay kasi ang asawa ni Mr. Mayor after manalo niya bilang mayor dito. Ilang buwan pa lang silang kasal noon. Kawawa nga eh. Akala namin lulugmok ng bayan namin dahil sa nangyari. Kaya medyo nagulat kami nang makita kang kasama siya. Nakahawak pa siya sa palapulsuhan mo. Kaya ang akala namin, babae ka niya. Hindi ganun. Buti naman, deserve kaya ni Sir ang mga katulad niya. Mayaman, maganda at mabait. Nalungkot ako bigla kahit hindi ko naman gusto si Mayor. Ngayon ko lang kasi napagtanto na magkaiba ang aming mundo. At kung magkakagusto man ako sa kanya, ako lang ang kawawa dahil hindi kami magkatulad. Hindi ako nababagay sa katulad niya na may pinag-aralan at mayaman. Ilang paper bags din ang nailabas ko sa shop nang matapos akong pumili. Nanatili lang akong nakatingin nang inilahad ni Mayor ang kanyang black card.
bago kinuha ng mga bodyguards ang paper bags. Let's go. Napaigtad ako nang hawakan niya ako sa palapulsuhan. Teka lang, Mayor! Kunot noon niya akong binalingan. Natigil din kami sa paglalakad. What? Pwede bang pakibitawan ako? Hindi kasi magandang tingnan lalo na't mayor ka at hindi mo naman ako nobya. Umangat ang kilay niya sa akin. May reklamo ka ba? Wala naman po pero... Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Hinahawakan kita ngayon dahil baka maligaw ka. Oo nga naman. Malaki ang mall na ito. At kung hindi nga niya ako hahawakan, pwede ngang mawala ako sa mall na ito. Nakagat kong ibabang labi ko at hinayaan na lamang siya kahit nababaliw na ang puso ko. Nang magsimula ng unang araw ko sa trabaho, maaga akong nagising para magtungo sa kwarto ng dakilang mayor ng bayan. Pumasok ako sa kwarto niya para ihanda ang masusuot niya, ang kanyang bathtub at ang mga gamit niya bago siya magtungo sa munisipyo. Personal assistant niya ako kahit itong trabaho ko ayon sa kanya. Sir, gising na po. 6:00 na po ng umaga. Paggising ko sa kanya. Pungay na pungay ang kanyang mga mata nang dumilat siya. Ipaghahanda ko na rin po kayo ng breakfast, sir, para pagkatapos nyo rito makakakain na rin kayo. Magandang trabaho ko. Kahit sa mga naunang mga linggo, nakaramdam ako ng pagkailang kay sir. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko na may nangyari nga sa amin. Pero nang umabot ng buwan, nasanay na ako sa kanya at naging komportable na sa aking trabaho. Nakasundo ko na rin ang ibang kasambahay rito sa bahay. Kadalasan sa kanila, may mga edad na at matagal nang kilala si Sir Calvin. Kaya naikikwento rin siya sa akin. Mabait talaga yang si Sir. Alam mo, nung nabubuhay pa si Ma'am Prida, masiyahin yan. Walang araw na hindi ngumingiti. Ani Manang Lin at saka naglagay ng mantika sa kawali kasi nagluluto siya habang kinikwento niya yun sa akin. Yang trabaho mo? Parang gawain niya ni Ma'am Prida dati. Kaibahan lang, ginagawa niya yun kasi mahal niyang asawa niya. At yang sayo sinesweldohan ka. Gulat nga akong nag-hire siya ng assistant. Mabuti na rin nang hindi naman naalis si Sir na gusot ang mga damit. Nalilate pa nga yan minsan, halos hindi na kumakain. Umawang ang labi ko, bahagyang nagulat sa narinig. Bakit po? Hindi niyo po ba siya pinagsisilbihan? Umiling siya. Ayaw niya. Mula nang mawalang asawa niya ayaw magpaasikaso. Kaya nga himala na pagkatapos ng 3 taon, nag-hire na rin siya. Kaya't pagbutihin mong trabaho mo, iha ha? Opo, pagbubutihin ko po. Hindi maipagkakaila na sa tuwing mapapalapit ako sa kanya, kinakabahan talaga ako. Parang hinihigop ang paghinga ko lalo na sa tuwing inaayos ko ang necktie niya. Kasi hindi siya marunong mag-ayos. Matangkad din siya kaya't kinakailangan ko pang tumingkayad. Pwede po ba kayong yumuko konti? Nangangalay na po kasi ako kakatingkayad. Hindi ko na napigilan. Napakurap-kurap siya at maya-maya'y tumawa. Ang liit mo kasi. Halos umatras ang mukha ko nang yumuko siya hanggang sa magkalibel ang aming tingin. Ayan, okay na ba yan? Oo, Mayor. Amoy na amoy kong mamahalin niyang perfume. Ramdam ko na nga ang panginginig ng kamay ko. Nang matapos ko nang ayusin, inalis ko ng kamay ko sa kanyang necktie at lumunok. Ayos na po, sir. Tinupi niya ng maayos ang kanyang sleeves bago tumingin sa oras. May party ako na pupuntahan mamayang gabi. At dahil assistant kita, sasama ka sa akin. Napakurap-kurap ako. Party? Oo, party. Birthday ng anak ng Vice Mayor. Kailangan ng presensya ko kahit samahan mo ko. O sige po, sir. Aalis na ako. Sinundan ko siya ng tingin nang kunin niya na ang kanyang susi ng kanyang kotse. Tumikim ako kaya't napatingin siya sa akin. Bakit? May hinanda akong baon. Ani ko, nalaman ko kasi na nalilipasan siya palagi. Hindi raw kumakain ng lunch minsan, sabi ni Sir Roger. Gusto mo bang dalhin? Para pwede sa munisipyo ka nilang kumain. Sa opisina mo. Ngumuso siya. Lunchbox? Nahiya ako bigla. Oo, pero kung ayaw mo, ayos lang. Nasa na? Nakaramdam ako ng ginhawa. Dadalhin mo? Oo, sayang naman ang hinanda mo kung hindi ko dadalhin.
Kukunin ko po sa kusina. Saglit po, sir. Ihahatid ko sa labas. Nagmamadali akong nagtungo sa kusina. Napalingon pa sa akin ng ibang kasambahay. Manang, may paper bag po kayo? Napatingin siya sa akin. Bakit? Ano bang gagawin mo? Ilalagay ko po yung lunch ni sir. Hinandaan ko kasi siya eh. Dadalhin niya raw po. Hinandaan mo? At pumayag siya? Nalito ko sa kanyang reaksyon. Para kasing bagong-bago sa kanyang pandinig yon. Pero tumango ako. Opo, aalis na po siya kaya tihatid ko sa labas kung nasa ng kotse. Nataranta na si Manang at agad akong binigyan ng paper bag. Hindi pa rin makapaniwala. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Diyos ko! Naka-move on na ba si Sir para kumain ng handa rito? Ipinasok ko sa paper bag ang baon. Naglagay rin ako ng saging at inumin. Bago ko nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Nakita ko si Sir doon na ibinibigay kay Roger ang susi ng kotse. Sir! Napalingon siya sa akin. Bahagya akong naubusan ng hininga sa bilis ng takbo ko. Nilahad ko sa kanya ang paper bag. Ito po, sana kumain kayo ng lunch. Malulungkot ang mga taong naniniwala sa inyo kapag nagkasakit kayo. Rason ko. Ngumiti siya at tinanggap ang paper bag. O sige, kakainin ko. Tumango ako at umatras na. Maghanda ka, uuwi ako ng 5:00. Susunduin kita ha? Nagulat ako ron pero tumango ako. O sige po sir. Wala akong ginawa habang narito pa sa bahay ni Mayor kung hindi isipin ang aking nagawa. Dinala niya ang lunchbox. Pero nasisiguro ko na hindi niya kakainin yun. Anilay, hindi raw talaga kumakain si Sir ng lunch. Siguro ay naaalala niya ang asawa niya. Naglakas loob na lang ako kasi nabahala ako sa sinabi ni Sir Roger na muntik na raw mahimatay si Sir sa kanyang opisina. Ano nga bang susuotin ko sa party? Hindi naman yata kailangan ng presensya ko. Bakit ba ako sasama pa? Naibagsak ko ang aking balikat at napakamot sa aking ulo. Matapos ayusin ang flower vase sa ibaba lamang ng portrait ng asawa ni Sir Calvin. Napatingala ako. Ang ganda-ganda niya, kaya hindi siya makalimutan eh. Kahit ako kung lalaki ako, kung ganito kaganda ang asawa ko't masaya ang pagsasama namin, mas gugustuhin kong tumandang mag-isa. Rose? Agad kong inalis ang tingin ko sa litrato at bumaling sa nagsalita. Ngumiti si Manang Lin sa akin. Ay bakit po? Wala ka bang ginagawa? Pupwede mo ba akong samahan? Pupuntahan ko kasing apo ko sa school niya. Maipabibili siya sa akin kaso hindi ko naman alam ang tinutukoy niya. Baka naman matulungan mo ko. O sige po, kailan po ba? Mamayang 4:00. Natigilan ako. Naalala ko kasi ang sinabi ni Sir kanina. May lakad ka ba, iha? Ang hirap namang tanggihan ni Manang. At sa tingin ko naman mas kailangan niya ako kaysa kay Sir na attend lang ng party. At 4:00 naman kami aalis. 5:00 uuwi si Sir. Baka makaabot pa. Wala po akong lakad. Nang mag-4:00 ng hapon, sumama ako kay Manang sa school. Nasa may gate lang kami at kinakaway-kaway niya ang isang batang babae na masayang tumakbo patungo sa kanya. Lola! Napangiti ako nang nagyakapan sila. Nagmano pang bata bago bumaling sa akin. Ngumiti siya. Hello po! Hi! Inilapit ni Manang ang bata sa akin. Annette, siya si Ate Rose mo. Katrabaho ko. Isinama ko siya para tulungan ako. May ipapabili ka, di ba? Opo, magandang hapon po Ate Rose. Magandang hapon din. Tara't pumunta na tayo sa lungsod para mabili na natin ang gusto mo. Hindi tayo pwedeng gabihin. Sumakay kami ng tricycle para makapunta kami sa lungsod. Excited na pumunta sa Tiangge ang bata nang nakarating na kami. Annette! Sandali! Ikaw talaga? Namangha ako sa dami ng display tapos mukhang mga mura pa. Malapit na kasi ang piyesta rito, kaya maraming mga paninda. Tamang-tama nga dahil sweldo natin kahapon, di ba? Baka may bibilhin ka rin. Tumango ako kay Manang, pero bago yan, lumapit muna ako sa bata. Ano bang ipapabili mo, Annette?
Tanong ko nang may tinitingala siya. Yung ano po, yung hinihipan po tapos may bula na lalabas? Paliwanag ni Annette. Hindi po alam ni Lola kung ano yun eh. Eh yung ibang lola alam yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Huwag mo nga akong sisihin, Annette. Hindi ko naman alam ang lahat ng bagay. Kung gusto mo ng bula, pwede mo namang gamitin yung sabong panglaba. Natawa ko. Bubbles yatang tinutukoy niya, Manang. Bubbles? Oo, hilig yan ng mga bata ngayon. Mura ba yun? Baka naman 1,000 pala yun, ha? Ay hindi naman po, mabibili nyo lang po yun. Humarap ako sa tendera. Magkano po sa bubbles? 50 itong matangkad, itong maliit 30. Gusto ko yung matangkad, deklara ni Annette sabay ngisi. O siya, yung tig 50 na lang. Ani Manang at nagbigay ng pera sa tindera. Yan lang ba, Annette? Opo. Mabutit sinama natin ang ate Rose mo. Baka gabihin tayo dyan kung hindi. Tumingin sa akin si Manang. Wala ka bang bibilihin, iha? Maaga pa naman. Pwede tumingin-tingin muna sa mga paninda? Oo naman. Hihintayin ka namin sa waiting shed. O sige po. Nagkalayo na kami ni Manang dahil nagtungo ako sa ibang direksyon. Namangha ako sa mga binibenta nila, lalo na nang iminwestra sa akin ang iba't ibang klase ng pabango. Ito miss, best-selling namin to. Baka naman gusto mong umamoy. Free smell lang. Talaga? Oo naman. Sumubok ako sa pag-amoy sa iba't ibang klase ng pabango. Namangha ako't nasiyahan din sa aking ginawa. Gusto ko ito, vanilla. Ani ko sa isang pabango. Bibilhin ko po. Baka gusto mo rin ng make-up, miss. Meron kami mga lipstick rito. Mura lang din. Perfume muna. Sa susunod na lang. O sige, miss. Nagbayad na ako saka lumipat sa ibang tindahan. Dala-dala ang plastic na may lamang perfume. Napangiti ako nang makitang magagandang damit. Miss. Gulat akong napalingon nang may mabigat na palad ang dumampi sa aking balikat. Nakita ko na isang lalaki ito na malaking katawan at ang mukha. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Bakit po? Ikaw ba si Rose Lerio? Opo. Bakit? Sumama ka sa akin. Agad kong hinablot ang kamay ko ng perasahan niya akong hinila at tinadyakan ng kanyang betlog para tuluyang makawala. Aray! Bumilis ang tibok ng puso ko at agad tumakbo palayo. Narinig kong singhapan ng mga tao, lalo na nang marinig kong sinabi niya. Habulin niyo yan siya! Hindi ko alam kung anong kasalanan ko pero tumakbo ko. Tumangging makuha nila. Takot na takot ako at ang dami kong binangga para lang makalayo. Ano ba? Sorry po! Nagpatuloy lang ako sa pagtakbo. Hindi alam kung saan natutungo kasi naguhurumentado na ang puso ko. Hindi ako kailanman lumingon kasi natatakot ako. Kaya nang makita kong isang basurahan, nagtago ako ron. Tinakpan kong sarili ko ng tambak-tambak na basura at tinakpan ang aking ilong at bibig. Nasaan na yun? Habulin nyo! Tumulo ang luha sa aking mga mata. Litong-lito. Sino ba sila? Anong kailangan nila sa akin? Bakit nila ako hinahabol? Wala naman akong natatandaang may atraso ako sa kanila. Wala akong atraso. Ilang minuto kong tiniis ang baho ng basura. Kailangan kong magtago dahil kung nahuli ako, baka kung anong gagawin nila sa akin. Hindi ko sila kilala. At ayokong muling maging delubyo ang buhay ko, lalo na ngayong nakatakas na ako. Calvin's point of view. Unang beses kong kumain ng tanghalian gamit ang hinandang baon ni Rose. Napakarami at paniguradong luto niya. Sobrang saya ng mga staff sa munisipyo nang napansing kumakain ako ng tanghalian sa aking opisina. Sir, ang cute naman ng baon nyo. Sa wakas, kumain na rin kayo. Hinanda kasi ito ng personal assistant ko. Baka magalit kung hindi ko kakainin. Rason ko kahit alam ko namang hindi yun magagalit. Kahit itapon ko pa ito. Hala? Sana po palagi kayong handaan ng personal assistant nyo para po hindi na kayo nalilipasan ng gutom. Malaking ipinagbago ng buhay ko magmula nang hinire kong babaeng yun bilang personal assistant ko. Dahil kasi sa kanya, napadali ang buhay ko, lalo na sa umaga. Gigisingin niya ako, hahandaan ng isusuot,
Hahandaan ng breakfast. Lahat ginagawa niya. Sa loob ng ilang buwan, hindi ko siya nakitaan ng pagod sa ginagawa niya. Siguro dahil sanay na siya sa gawaing bahay. Para natuloy akong may asawa. Nanlamig ako nang naisip ko yon. May pupuntahan akong party mamaya at balak ko siyang isama para naman makalabas siya. Kasi napansin ko na kapag day off niya, hindi siya lumalabas. Para na rin may kasama ako roon. Kaso, nang tawagan ko si Roger na siyang inutusan kong sunduin ng babae, natigilan ako sa narinig. Wala rito si Rose, sir. Ha? Napatingin ako sa oras. 5:00 na. Sinabihan ko pa naman siya na maghanda kasi susunduin ko siya. Pero dahil busy ako rito, ikaw na lang. Anong wala? Saan nagpunta? Sumama raw ho kay Manang Lynn kaso hindi pa umuuwi. Napabuga ako ng hangin. Kunin mo ko rito, Roger. Pupunta ko riyan. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Manang Lynn na umiiyak. Mabilis akong lumapit sa kanya. Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Mayor, pasensya na ho hindi ko alam. Hindi ko ho kasi nakita si Rose. Naghintay kasi ako sa kanya sa waiting shed kasi may titingnan raw ho siya. Pero lumagpas na nga ng 1 oras hindi pa rin siya bumabalik. Umigting ang aking panga. Baka naman umuwi sa kanila si Lynn. Hindi ho nagde-day off yang si Rose Baka naman dumiretso sa kanila. Bakit naman yun uuwi? Pinalayas nga siya sa kanila, di ba? Tumingin ako kay Roger. Hindi na tayo pupunta sa party. Ho? Hahanapin natin ang babaeng yun. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inis at galit. Kanina, masayang-masaya pa siya na baunan ako ng inihanda niya. Tapos ngayon, may balak pa siyang layasan ako? Malaki naman ang sweldo niya. Hindi siya underpaid. Kaya't anong problema? Kahit gabi na, nagtungo kami sa lungsod. Maraming tao dahil na rin sa tiyangge. Hindi ako lumabas ng kotse dahil baka magtaka ang mga tao. Kaya mga tauhan ko na lang ang pinalibot ko sa buong lungsod para hanapin si Rose. Tumunog ang phone ni Roger na siyang driver ng kotse ko. Sinagot niya ito't ni loudspeaker. Hello, Serge. Nakita namin siya malapit sa basurahan. Ngunit nang makita kami, takot na tumakbo. Umawang labi ko sa narinig. Saan nagtungo? Tanong ko. Papunta sa norte, sir. Babantayan namin para hindi makalayo. Mukhang may humahabol yata sa kanya kasi takot na takot siyang makita kami. Roger, puntahan natin sila. Ako mismo kukuha sa babaeng yun. Malamig kong sabi saka nag-drive na si Roger. Nasa tahimik na parte kami ng lungsod. Lumabas ako sa kotse nang makita kong 2 tauhan na nakapamewang habang nakatingin sa babaeng sumuksok sa isa na namang basurahan at pinagbabato ang tauhan ko ng mga basura. Huwag kayo lumapit sa akin. Lubayan niyo na ako. Hindi ko kayo kilala. Wala akong kasalanan sa inyo. Miss, hindi ka namin gagawa ng masama. Tauhan kami ni Mayor. Huwag kang magsinungaling. Lubayan niyo na ako. Humakbang na ako palapit kaya't nang makita ko ng mga tauhan ko. Umatras sila. Ako na ngayon ang humarap kay Rose na tahimik na humihikbi. Lubayan niyo ako. Rose. Lubayan niyo ako. At binato niya ako ng basura sa muka. Namilog ang mata niya nang makita ko. Mayor? Umigting ang panga ko sa inis at lumapit sa kanya. Umuwi na tayo. Nang hawakan ko ang kanyang palapulsuhan, nanginginig siya. Kaya wala akong choice kung hindi buhatin siya at ipasok sa kotse ko. Maliligo ka pagdating mo dahil dumikit ang baho ng basura sa'yo. Malamig kong sabi. May party ka, di ba? Hindi ako pupunta. Napalingon siya. Bakit naman Hindi ako pupunta. Ulit ko pa. Drive, Roger. Gusto ko siyang tanungin kung ano nangyari sa kanya at sinong humahabol sa kanya. Pero mas nag-uumapaw ang inis at galit ko. Kaya't hindi ko na yun tinanong. Gulat na gulat ang mga kasambahay nang makitang buhat-buhat ko si Rose. Diniretso ko siya sa kwarto ko at inilapag sa walang laman na bathtub. Sir! Maghubad ka. Utos ko. Napatingala siya sa akin. Ha? Hubarin mong damit mo. Napalunok siya. Pwede bang lumabas ka muna? Tumaas ang kilay ko. Bakit? Kitang-kita ko na yan. Inangkin ko pa nga ng paulit-ulit. Nahihiya ka pa? Namula ang kanyang muka. Hubarin mo. Ulit ko. Wala siyang magawa kung hindi ang sundin ako. Nanatili akong nakatayo habang siya nakaupo sa bathtub. Hindi ko inaalis ang tingin ko nang unti-unti niyang hinubad ang kanyang damit. Bawat hubad niya, umiigting ang aking panga.
lalo na nang makita kong kanyang kahubaran. Tapos na. Agad niyang niyakap ang kanyang sarili. Binuksan ko ang gripo at pinuno ang bathtub. Kumuha rin ako ng shampoo, sabon, at iba pang kailangan sa pagligo. Nag-squat ako sa gilid niya at kinuhang kamay niya. Sir, amoy na amoy kong basura sa'yo. Kaya akong gagawa nito. Nataranta siya at agad binawi ang kanyang kamay. Ako na bahala, sir. Tumayo ako at nagsimulang kinalas ang botones ng aking suot. Nataranta siya. Anong ginagawa mo, sir? Sabay tayong maliligo. Hinubad ko hanggang sa walang natirang saplot sa aking katawan. Laglag na laglag ang kanyang pangat, nag-iwas ng tingin. Pumasok na rin ako sa bathtub at tiningnan siya. Galit ako, Rose. Bakit? Hindi siya halos makatingin sa akin. Magkatapat kami ngayon at ang mga binti ko humahaplos din sa kanyang binti. Gumapang ako palapit sa kanya at humawak sa kanyang bewang. Pawiin mo ang galit ko. Napatingin siya sa akin. Paano? Hinawakan ko ang baba niya at siniil ko siya ng halik. Saglit lang yon para tingnan ang kanyang reaksyon. Nakaawang ng labi niya at nakatingin na rin sa akin. Uhaw na uhaw gaya ko kaya't hinalikan ko na siya muli at tinulak ang katawan niya sa akin. Napawi ang galit ko sa gabing yun at napalitan ng matinding uhaw. Nagkaisang muli ang aming katawan sa banyo at ang sarap sa pandinig na sa bawat pagtulak ko sa sarili ko sa kanya. Halinghing niyang umaalingaw-ngaw sa banyo. Mas lalo akong ginaganahan lalo na't walang ibang lumalabas sa bibig niya kung hindi ang pangalan ko. Tulog na tulog si Rose sa tabi ko matapos ang aming ginawa sa banyo. Punong-puno ng marka ko ang kanyang leeg at balikat. Pagod na pagod siyang nakayakap sa akin samantalang ako nakasandal pa sa headboard. Malalim ang iniisip. Hindi ko kailanman to ginagawa sa iba kong nakasalamuha. Pero ngayon, ako pa yatang uhaw na uhaw sa kanya. Kulang pang nangyari kanina. Pero hindi sanay sa matagalan ng babaeng ito. Kasi mabilis mapagod. Kaya kahit gustong gusto ko pa, hinayaan ko siyang matulog na. Tumawag ako kay Roger sa gabing yun at pinatingnan ang tunay na nangyari kay Rose. Tingin ko may humahabol sa kanya. At hindi ko alam kung sino. Napatingin ako kay Rose at wala sa sariling hinalikan ng kanyang noo bago pumikit para matulog na rin. Rose, point of view. Hindi ko alam kung paano ko patutunguhan si Sir ngayong may nangyari sa amin. Kahit sa mga sumunod na araw ay ginagawa ko naman ang maayos ang trabaho ko. Hindi pa rin mawala sa isipan ko ang gabing iyon sa banyo. Bakit nangyari yon? At bakit ko nagustuhan yon? Gusto ko na ba siya? Hindi na siya mawala sa isipan ko. Kahit sa panaginip ko, siyang naroroon. Hindi na kumakalma itong puso ko lalo na nang tawagin niya ako. Rose? Natigilan ako sa paglabas ng kwarto niya matapos ihanda ang kanyang damit. Po? Aayusin mo pa ang necktie ko, di ba? Hindi ka pa naman po nagbibihis eh. Babalik po ako. Magbibihis na ako, kaya manatili ka na rito. At halos mawalan ako ng kulay nang walang hiyang hinulog niya sa paanan niya ang tuwalyang tumatakip sa hubad niyang katawan. Na-expose sa harapan ko ang kahubaran niya, kaya agad akong tumalikod. Natawa siya. Bakit ka tumalikod? Para namang hindi mo pa ito nakita. Hinarap ko siya, hindi tinitingnan ang ibaba niyang katawan. Kahit na po, hindi mo naman ako asawa para libreng ipakita yan. Natahimik siya. Pasensya na. Sinabi ko lang naman yun kasi hindi ako sanay, sir. Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Yung nangyari sa atin nung nakaraan, nadala lang din ako. Nagpipills din ako para hindi magbunga. Ayokong isipin mo na naghahabol po ako sa'yo. Nasira ko na yata ang umaga ni sir kasi malamig ang kanyang aura. What do you mean by that? Nangapa ako nang sasabihin pero kailangan kong tapangan. Hindi mo naman ako gusto, sir, di ba? Namilog ang kanyang mata. Ha? Kumirot ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Kasi bakit mo naman ako hahanapin kung hindi mo ako gusto? Hindi mo ako kailangang... Nagulat ako nang tumawa siya. Umigting din ang kanyang panga. What? Akala mo gusto kita dahil hinanap kita? Dahil lang may nangyari sa atin ng 2 beses, gusto na kita? Para akong atakihin sa puso. Bakit, Rose? May nararamdaman ka ba para sa akin? Napalunok ako.
Hindi na ako makasagot. May nararamdaman ba ako sa kanya? Gusto ko ba siya? Bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na nang humakbang siyang papalapit sa akin. Gusto mo ba ako? Mahal mo ba ako? Halos manghina ako sa tanong na yun. Tumigil siya. Hindi tuluyang lumapit sa akin. Parang pinapaalala niya kung gaano kalayo naming dalawa. Na imposibleng magkagusto siya sa isang katulad ko. Na gaya ng ibang babae. Isa lang din akong parausan. Gaya ng unang offer niya sa akin bago ako naging assistant niya. Ilang buwan na ako rito. Kagusto-gusto ang mayor ng Esperanza kaya't hindi ko mapigilang humanga sa kanya. Hindi ko mapigilang gustuhin siya pero ngayon parang sasaktan niya ako sa mga salita niya. Para ipaalala sa akin ang posisyon ko rito. Tigilan mong nararamdaman mo, Rose. Hindi ko masasalo yan. Hanggang ngayon, walang kahit sinong makakapalit sa asawa ko. Kahit ikaw. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Alam ko. Kaya sana po wag mo na akong tingnan na para bang gusto mo ko. Hawakan na parang may feelings ka sa akin. Titigilan ko po ito. Pasensya na po. Sobrang lakas ng puso ko para gawin pa rin ang trabaho ko. Kahit harap-harapan akong tinatanggihan. Pwede na nga akong maging artista dahil ang galing kong umarte. Kahit ang sakit sa puso, ginagawa ko pa rin ang ginagawa ko. Ayusin ang kanyang necktie, handaan siya ng baon at iba pa. Effective din talaga ang pagtanggi niya sa akin kasi hindi na ako umaasa. Naging busy na rin si Sir sa kanyang trabaho bilang mayor, kaya hindi na naging madalas ang interaksyon namin. Aalis pala si Sir bukas. Tutungo sila sa Hong Kong kasamang iba pang opisyal ng gobyerno. May gagawin yata sila ron? Anima ng Lin sa akin. Naihanda mo na bang gamit ni Sir? Hindi pa po. Gagawin ko po ngayon. Umakyat na ako patungo sa kwarto ni Sir para ihanda ang posible niyang dadalhin. Tahimik ko itong ginagawa nang pumasok siya sa kwarto niya. Tapos na ba? Napatingin ako sa kanya. Ano pa po bang iba mong dadalhin, Sir? Nag-angat siya ng kilay sa akin. Ano sa tingin mo? Ito po. Inangat kong isang box na nakita ko lang din malapit sa damitan niya. Hindi ko na tiningnan kung ano ito. Basta't inangat ko nilang ito para makita niya. Sumama ang mukha niya sa akin. Bakit? Sa tingin mo ba pupunta ako sa Hong Kong para makipag-sex, Rose? Nataranta ako at tiningnan ng box. Hiyang-hiya ko nang makitang kondom pala ito. Agad ko itong binitawan na para bang isa itong sakit na nakakahawa. Sorry po, hindi ko kasi natingnan. Hindi na muli siyang nagsalita. Mabuti na rin dahil baka mamamatay ako dahil sa sikip nitong puso ko. Hindi na ako makahinga. Kailangan ko siguro mag-day off habang wala siya. Gusto kong kitain si Cherry dahil ilang buwan na rin kaming hindi nagkikita. Kailangan ko ito para ilabas ang nasa puso ko. Kaya nang umalis na si Sir ng Pilipinas, nagpaalam ako kay Manang Lin na magde-day off ako para makipagkita sa kaibigan ko. May phone akong nabili sa sweldo ko kaya't nakontak ko uli siya. Hindi ba delikado, Rose? Baka may humahabol pa sa iyo. Magtatakip po ako sa muka. At saka magkikita kasi kami ng kaibigan kong si Cherry. Babalik din po ako agad. O sige ha, mag-iingat ka. Magte-text ka sa amin kapag nakarating ka na. Nalingunan ko si Sir Roger nang lumabas ako. Nakatayo lamang siya. Tiningnan ang bawat hakbang bago ko tuluyang nakalabas sa property ni Mayor. Nasa bus na ako nang tawagan ko si Cherry. Napangiti ako nang marinig ko ang excitement sa kanyang boses. Magkukwento ka talaga sa akin ha. Ilang buwan kang hindi nagparamdam. Ang huli kong nalaman pinalayas ka sa inyo at hindi ka na pumasok sa huling trabaho mo. Nag-alala nga ako na baka may nangyari ng masama sa'yo. Tapos sa Esperanza ka pala. Ang layo-layo dito sa Isidro. Oo, at ililibre din kita, Cherry. Huwag kang mag-alala. Pagbaba ko sa tawag, napatingin na lamang ako sa bintana. Ito ang unang pagkakataon kong bumiyahe mag-isa patungong Isidro. Ilang oras din ang magiging biyahe kaya't nakatulog din ako. Kaso, nang biglang nagsigawan ng mga pasahero, naidilat ko ang aking mga mata sa taranta. Boss, bumaba kayo. Hinahanap namin si Rose Lirio. Nandito ba siya? Namutla ako. Bakit hinahanap pa rin ako? Pababain niyo kung hindi nanakawin ko yung lahat na dala niyo. May dala kaming baril. Humigpit ang hawak ko sa dala kong bag at ang tapis sa ulo ko. Hindi sana ako mahuhuli kaso
Tinuro ako ng katabi ko. Baka siya si Rose Lerio. Miss, ikaw ba hinahanap nila? Bumaba ka at bibiyahe pa kami. May flight akong hinahabol. Nanlamig ako, lalo na nang lumapit ang lalaking naghahanap sa akin. Natakot ako. Bumaba ka na, miss. Maawa ka naman sa mga kasamahan mo. Anong kailangan mo sa akin? Hindi ko kayo kilala. Baba! Nagsigawan ng mga tao sa bus. Kaya't napilitan akong bumaba. At nang nakababa na, hinawakan niya ang braso ko. Saan niyo ako dadalhin? Bitawan mo ko! Tulong! Sigaw ko kahit ang binabaan namin ay walang bahay. Kinaladkad niya ako patungo sa van na nakaparking at pagpasok ko ron, may tinurok sila sa aking katawan kaya't nawalan ako ng malay. Isang malamig na tubig ang ibinuhos sa akin na siyang nagpagising sa akin. Napaubo ko ng todo at bumangon mula sa pagkakahiga sa sahig. Sa wakas! Nahuli ka rin! Ang tagal din ha? Ani ng isang babae na may kolorete sa mukha. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Gumisi siya at pinasadahan niya ako ng tingin. Hindi nga nagsisinungaling si Edena. May maganda nga siyang pamangkin. Ha? Si Tia? Nang makita niyang lito kong pagmumuka, lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa baba. Kaya ka namin hinahabol. Kasi binenta ka ng tiyahin mo sa akin. Namilog ang aking mga mata. Naiintindihan mo naman sigurong tiyahin mo, di ba? Lalo na't may sakit ang anak niya. Worth it din naman ang bayad namin kasi mukhang magiging bestseller ka namin sa brothel na yon. Maraming lalaking magbubuk sa'yo sa ganda mo. Hindi. Hindi ako papayag. Malito. Hindi ko alam ang ginawa ni Tia. Hindi naman ako pumayag eh. Humigpit ang hawak niya sa baba ko. Hindi naman namin kailangan ng opinyon mo dahil binenta ka na. Pagsisilbihan mo kami. Naintindihan mo? Hindi ho ako pokpok. Well, ngayon magiging pokpok ka na at wala ka na magagawa. Simula bukas magsisimula ng trabaho mo kaya't subukan mong umiyak-iyak dyan kung ayaw mong patayin namin ang tiyahin at pinsan mong may sakit. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Lumayo na nga ako sa kanila eh. Pinalayas ako ni Tia. Tapos ngayon pinirahan niya pa ako. Ibinenta niya ako. Binitawan niya ang baba ko at tumayo na. Ladies! Nagsidatingan ng mga babaeng sobrang sexy na mga damit. Yes, madam. Kunin niyo na ang babaeng ito. Paliguan niyo, linisan. Kung may bulbul, kunin niyo na rin. Dapat malinisan ang babaeng to bago ipresenta sa kliyente natin. Hinawakan ng isang babae ang braso ko pero inalis ko ito. Nagalit siya kahit sinampal niya ako kahit napahiga ako sa sahig. Sensya, huwag mong gawin yan. Magkakapasa. Ani ng kasamahan niya. Ang arte kasi, siya na nga tong tinutulungan. Marahas nila akong hinila at pinatayo. Nilalamig ako dahil basa ako at ang suot ko. Kaso natigilan sila ng malakas na bumukas ang pinto at hingal na hingal ang lalaking pumasok. Kumunot ang noo ng madam nila. Anong problema, Raul? Ba't ganyan ka kumakabukas? Wala ka bang kamay para kumatok? Wala na akong oras para kumatok, madam. Nanganganib tayo ngayon. Nandito yung mga tauhan ni Calvin Mendez. Namilog ang mata ko. Ha? Si Mayor? Bakit? Nagre-request sila na palayain ang babaeng yan. Girlfriend daw yan ni Mayor. Napasinghap ako. Ako? Nalaglag ang panga ng babae at tiningnan ako. Ikaw? Girlfriend ni Mayor? Imposible. Ma'am, nasa labas sila at nagbabanta na sisirain ang buong lugar kung hindi natin ibabalik sa kanilang babae. Nabitawan ako ng dalawang babae at lumapit kay madam. Kaya napaupo ako muli sa sahig dahil sa panghihina. Madam, isuli na natin yan. Mawawalan kami ng trabaho kapag nangyari yan. Ha? Ang laki ng ibinayad ko sa tiyahin yan para isuko yan. Subukan lang ng mayor na yan. Ilalabas ko ang baho niya sa buong Esperanza. At maniwala naman ako na girlfriend niyang babaeng ito. Hindi nga yung nag-girlfriend mula nang mamatay ang asawa. Tumunog ang phone ng lalaki. Kaya kabang-kaba siya. Madam, ikaw nang sumagot. Kinuha ng babae ang cellphone ng lalaki at sinagot ang tawag. Ni-loudspeak pa niya ito kaya rinig na rinig ko kung sinong kausap niya. Mayor, it's been a while. Gusto mo ba ng babae ngayon? Awang na awang ang labi ko habang nakikinig sa kanila. Mukhang kilala ng babaeng ito si Sir at baka isa rin sa kliyente niya dati.
Ilabas mo siya kung ayaw mong mawala yung negosyo mo. Boss ni Sir Calvin yon. Ha? At talagang binabantaan mo pa ako ha? Ikaw, pwede kitang sirain dahil mayor ka tapos nagpupunta ka sa ganito. At bakit? Parte ba ng trabaho ko bilang alkalde ang gawain ko? Huh? And besides, hindi lang naman ako nagpupunta riyan. Kapag pinagkalat mo ko, maaaring pupuntiryahin kang ibang malalaki mong kliyente. Kaya kung ayaw mong mangyari yun, sundin mong gusto ko't ilabas mo siya dyan. Bakit, Mayor? Girlfriend mo ba ito? Kung gusto mo siya makuha, kailangan mong ibalik ang pera na ibinayad ko sa tiyahin niya. Negosyo to, no? Hindi ko alam naman na may relasyon kayo ng babaeng ito. Biglang inoff ni Sir ang tawag, kaya't naitapon ng babae sa paderang cellphone at nasira ito. Wala si Sir sa Pilipinas. Nasa Hong Kong siya kaya't wala pa rin siyang magagawa kung ayaw ng mga taong ito. Pero kung nandyan ang mga tauhan niya, bakit naman niya ako ililigtas dito? Hindi niya naman ako gusto. Wala akong pakialam sa mayor na yan. Kala niya masisira niyang. Natigilan kaming lahat nang marinig namin ang sigawan mula sa labas. May sunog! Madam! Anong sunog? Mabilis ang pagkalat ng apoy, kaya't pumasok na sa loob ng silid na ito ang usok. Anak ng patay! Ang pera sa kwarto! Kunin niyo! Hindi na nila ako pinansin dahil natataranta na sila. Tumayo ako kahit hinang-hina ng aking mga tuhod. Siguro nasa katawan ko pa rin ang itinurok nila sa akin, kaya muli akong natumba. Binalot na ng usok ang buong kwarto at hilong-hilo na ako, kaya hindi na ako nakatayo pa. Ang huling naalala ko ay may pumasok sa silid at lumapit sa akin para buhatin ako bago tuluyang dumilim ang aking mundo. Calvin's point of view. Tumungtong lang ako sa lupain ng Hong Kong at agad bumalik ng Pilipinas. Nang marinig ang pagdukot kay Rose sa bus, parang naging irresponsable na ako dahil sa kanya. Dahil lumipad ako sa Hong Kong kasamang ibang mayor. Pero agad akong bumalik nang malaman kong delikado ang buhay niya. Nagmamadali akong naglakad sa ospital kung nasa saan siya. Doon na ako dumiretso kasi ang mga tauhan ko na lang bahala sa brothel na yon. Nadatnan ko si Roger sa labas ng kwarto. Tumango siya sa akin bago ako pumasok. Pagpasok ko, napatingin sa akin ng doktor. Hello, Mr. Mendez. Kamusta siya, Dok? Tanong ko at nang tingnan ko ang mukha ni Rose, putlang-putla ito. Stable na siya ngayon. Mabuting at nailabas agad bago lumala ang usok. She's pregnant, kaya kinakailangan niya ring mag-ingat. Natigilan ako sa huli niyang sinambit. Pregnant? Ako naman ngayon ang namutla. She's pregnant? Yes, Sir Calvin. She's pregnant. Kaya hindi na dapat yun mangyari sa kanya. Matapos niyang matingnan si Rose, nagpaalam na ito. At ako na lang ang naiwan sa loob kasama si Rose na hindi pa rin binubuksan ng mga mata. Napaupo na lamang ako't wala sa sariling hinawakan ng kanyang kamay. She's pregnant. And I'm sure I'm the father. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko. Bigla akong nagkagana na hindi dapat. Napangiti ako kahit hindi dapat. Sinaktan ko siya. I told her na hindi niya kailanman mapapalitan si Frida. Kahit ang totoo, matagal niya nang pinalitan. Hindi ko lang masabi. Hindi ko lang matanggap. Sa loob ng 3 taon, hindi ako kailanman nakaramdam ng ganito. Pero nang dumating siya sa buhay ko, parang sumiglang muli ang buhay ko. Ngunit hindi ko maamin yon dahil nakokonsensya ako kay Frida. Kahit na wala na siya sa mundong ito. Pero masaya ako kasi may anak na ako. Ako lang yata itong napikot na masaya. Hindi, siyang napikot ko. Alam ko namang hindi siya maghahabol sa akin kapag nagising siya. Kaya ako itong maghahabol. Marami ang tawag na dumating sa akin. Siguro nalaman na nila na umalis ako pabalik ng Pilipinas. Paniguradong ibabato nila sa akin to. Nagising si Rose sa gitna ng malalim na pag-iisip ko. Unti-unti siyang dumilat at bumaling sa banda kung saan hawak ko ang kanyang kamay. Umawang ang labi niya nang makita ko. Sir, I'm sorry. Ha? Bakit nandito ka? Diba nasa Hong Kong ka dapat? Nang hindi ko siya sinagot, naibaba niya ang tingin sa kamay naming nagsalikop. Sinubukan niyang ialis pero hinigpitan ko ang pagkakahawak. Sir, I'm sorry. Nagsinungaling ako. Ha? I love you, Rose. Nanlaki ang kanyang mga mata. I'm in love with you. At matagal ko nang sinaloy ang nararamdaman mo sa akin.
You have no choice but to love me. Dahil magiging isang pamilya na tayo. Ha? Ano bang ibig mong sabihin, sir? You're pregnant and I'm the father, baby. Ha? Pero nakapils ako. Baka hindi ka araw-araw na umiinom. Pero ayos yan. Baka inom ka ng inom buntis ka na pala. Ayos lang sa'yo kahit nabuntis ako. Hindi mo naman ako kailangang panagutan. Gusto kitang panagutan. Ilang buwan na lang, aalis na ako sa pagiging mayor. Live with me, Rose. Let's go somewhere peaceful. And I will marry you. Pakakasalan mo ba ako dahil nabuntis mo ako? Whatever the reason, I love you. You gave meaning to my life again. Kinulayan mong muli ang mundo kong madilim nang hindi ko namamalayan. Bigla na lang akong nagkakaganito kung tungkol sa'yo. Nababaliwala akong trabaho dahil sa'yo. Para sa'yo, kaya kong gawin ng lahat, Rose. Ganun mo ko binaliw ngayon. Ilang araw munang nanatili si Rose sa ospital habang nilinis ang tauhan kong nangyari. Hindi na ako nakisaya sa Brothers Isidro. Dahil problema yon ng bayan nila. Kaya't nilinis lang ng mga tauhan kong kalat doon bago ni-report ang illegal na gawain doon. Hindi naman ako nagmamalinis. I was once a customer. Pero hindi naman natuloy dahil akala ko sa gabing yon, si Rose ang bayaran. Pero hindi. Ang ayaw ko lang ay ang katulad ng nangyari kay Rose na pinipilit. Yun ang illegal. Hindi pinagamot sa pinsan ni Rose ang perang natanggap ng kanyang tiyahin. Kinuha ito ng asawa at pinangsugal. Yun ang sinabi ni Roger sa akin kaya't ngayon, ang tiyahin niya ay naghahanap ng ibang paraan. Hinahanap niya si Rose para siguro tulungan siya pero ayoko na siyang ipakita pa kahit sa pamilya niya. Si Roger na lang ang inatasan ko na ipagamot ang pinsan ni Rose at ako magbabayad. Pinalinis ko rin ang bahay ko. Ang mga litrato ni Frida sa aking bahay, inalis ko na at inilagay na sa bodega. Yun ang simbolo ng pag-move on ko. Alam kong maiintindihan niya ako. Hindi na rin ako umalis sa tabi ni Rose. Ngayong marami nang nakakaalam tungkol sa kanya, baka may magtangka sa kanya. Kaya triple ang naging bodyguards pag uwi ko sa bahay para mabantayan siya. Mayor, mamimiss ka namin. Naiiyak na sambit ng mga staff ko nang nililigpit ko na mga gamit ko sa opisina. Lumipas ang ilang buwan, dumaan na ang pangangampanya ng mga kandidato. Dumaan na rin ang eleksyon at may bago ng alkalde ang Esperanza. Ito na yatang pinakamapayapa akong pag-alis kasi matalinong pumili ang mga Esperanza. Isang Lopez ang pinili nila bilang bagong alkalde. Kaya alam kong ipagpapatuloy niya ang pamamalakad ko rito o baka naman mas pagagandahin pa. Mayor, totoo bang magkakaroon ka na ng anak? Oo, nagtilian sila. Masaya kami, Mayor, na masaya ng puso mo. Pinagdasal talaga namin yun. Paglabas ko ng munisipyo, napalingon ako rito. Tipid akong ngumiti bago tuluyang nilisan ang naging opisina ko ng 3 taon. Malaki ng tiyan ni Rose. Sobrang halata na sa duster niya. Pati pisngi niya, lumaki. Kaya pagdating ko, agad ko siyang niyakap at hinalikan doon. Calvin, aalis na tayo sa lugar na ito, Rose. Handa ka na bang magsimula muli? Hindi na mayor tong fiancé mo. Businessman na lang. Marami ka ng oras sa amin ng baby mo. Magpapakasal din tayo paglabas niya. At hinalikan ko siya sa labi. Iniwan namin ang Esperanza para magsimula muli. Ngunit bago yun, nagtungo kami sa sementeryo para bisitahin ang aking dating asawa. At para magpaalam na rin sa kanya. Si Rose ang naglapag ng bulaklak sa lapida at ako naman sa kandila. Masaya kaya ang dati mong asawa, Calvin? Hindi kaya siya magtatampo? Nag-aalalang tanong ni Rose. Mabait si Frida at hindi yun magtatampo. Ani ko at tinitigan ang lapida. I felt sorry dahil hindi ko nabigyan ng maganda at payapang buhay si Frida nang buhay pa ito. Pero ngayong nakahanap, ikinasal kami ni Rose 1 taon matapos niyang manganak sa aming baby na si Rosiana. Nasa syudad ng Nuevo kami tumira at sobrang pribado ng aming buhay. Masayang masaya ako dahil ngayon nakamtan ko na ang gusto ko. May maganda't maalaga akong asawa at may cute kaming anak. Hinaplos ko ang tiyan ni Rose na ngayon ay nakaupo sa sofa habang kumakain ng popcorn. Habang ang anak namin gumagapang sa carpeted floor namin kasamang laruan. Hinalikan kong tiyan niya na natatabunan pa ng suot niyang damit. Buntis na naman siya.
Ang bilis natin may kalaro na si Rosiana. Ani ko sabay ngisi sa kanya. Oo nga sobrang bilis nga. Pero gusto mo naman ng maraming anak, di ba? Napatingin siya sa akin. Oo naman, para maraming magmamahal sa atin. Emosyonal niyang sabi. Mahal kita, Rose, at gusto kong masaya ka palagi. Ani ko't lumapit sa kanya para halikan siya. Kahit magkaanak tayo ng marami, tatandaan mo na ako ang number 1 na nagmamahal sa'yo. Napangiti siya sa akin. Mahal din kita, Calvin. At ang kanyang ngiti ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban sa buhay. At gusto kong protektahan ang ngiting yun para hindi na yun mapapawi. Wakas.